Welcome back mga kabutingting. So for today's video, meron po tayo ritong laptop. Ang brand niya is Sony Vaio. So medyo old na po siya, old model, pero magagamit pa naman to pang office work ganyan. So ang specs niya is Core i5. So ang main problem nito, ang unang problema nito is nagbo-blue screen. So pinalitan ko na siya ng SSD. So sa ngayon naka-SSD na siya, wala na akong problema dun sa blue screen na yon. Ang main problem ko naman is umiinit siya. So parang nag-overheat. Nag-overheat siya. So ang gagawin natin mga kabutingting is check natin bakit siya nag-overheat. Yun ang gagawin natin sa ngayon. Kasi pag napansin mo yung gilid niya rito, sobrang init. So niready ko na yung yung thermal camera natin. Ayun. Ready na siya para makita natin yung temperature ng computer natin or ng laptop natin kung gaano siya ka init. So kunin ko lang yung charger para ma-test na natin yung laptop. So yung blue screen niya is naayos na po natin. Ang gagawin ko na lang is kailangan nating ma-solusyonan yung overheat. So yung temperature nakikita na natin doon sa ating laptop. Ayun. So yung temperature niya is around 35 point. Yan, tumataas na yung temperature niya eh. Yan, kung nakikita nyo. 36 na siya oh. Kung mapapansin nyo itong side dito, so sobrang init niya na. Umiinit siya. So para makita natin yung init ng laptop, check natin siya dito sa task manager. So wait lang muna natin. Ang temperature na natin is 38 point something. Yan. Temperature, ayan oh. Napapansin nyo, ang init na oh. So dito makikita rin naman natin yan, yung temperature nya. Check natin dito. Yung CPU nya is 13%, pero nung nakaraan nakita ko na-check ko na yan eh. Tumataas yung temperature nya. So ang nakikita ko dyan is umiinit yung itong side na to, mainit na. Pansinin nyo yung kamay ko doon sa ating thermal camera. Ayan oh. Itong side na to is mainit siya. So I think ang problem nito is sa CPU, sa processor. Umiinit siya. But sa ngayon, kung mapapansin nyo is 2% yung temperature niya. Pero nung na-check ko ito nung nakaraan, ang taas talaga ng ng temperature niya. Pero umiinit siya. Tingnan nyo dun siya. Ayan o. Mapapansin nyo itong side na to. Yan. Mainit yan. Saka itong side na to. So yung binubuga niya dito sa side ng fan, yung exhaust fan niya, mainit. So yung temperature na nakikita natin dito sa ating thermal camera is 39.79. So tumataas siya. So
So check natin kung ano yung main reason bakit siya umiinit. Yan, mainit na to. Umiinit na siya. So kailangan nating buksan tong laptop, then i-check natin yung thermal niya, yung thermal paste. Check din natin yung fan, baka barado na. So para malaman natin kung yun yung main issue niya. But sa ngayon, ewan ko ba't nahiya yata ito. Yung CPU niya is 1% lang. Pero nung inano ko to nung nakaraan is mataas yan. Nagsi 79, 80, 90. So nandun lang siya, pumapako lang siya sa mga ganung siguro dahil kakabukas lang. Ganun. So, sige, natin. Try natin siyang buksan. So tanggalin muna natin check mo itong ating temperature dito sa thermal camera is naglalaro siya sa 42 point something. 42 point something sa thermal camera natin. Yan. Ngayon medyo hindi pa siya ganun kainit. Sige. I-close ko muna yung thermal camera. Patayin din natin yung laptop. Then try natin siya ulit. Bubuksan natin si laptop. Hindi nakikita yung ating ginagawa. Iba natin konti. Naka-zoom tayo. Naka-zoom. Yan. So yung laptop, wala na nga pala siyang battery.
So may mga missing, meron na rin siyang mga missing na screw. Yung isang screw niya medyo, hindi ko lang bakit hindi natin matamaan. Yun. Isa. Meron pa pala tayong screw na naiwan. Liit.
na natin siya. Check natin yung so tama, dito yung umiinit oh. Tanggalin muna natin tong fan nya. Linisin na rin natin. So hindi nakikita. Kapit natin dito. Yan, para kita. Okay. May thermal pa naman siya. May thermal paste pa naman. Pero sige, palitan natin. Tingnan natin kung may pagbabago. Pero yung thermal paste niya medyo malagkit na eh. Medyo makunat-kunat na. So palitan natin siya ng ano. Medyo matigas na nga yung thermal paste niya. So kailangan na rin palitan.
Tapos, tingnan natin yung fan kung marumi. Hindi naman siya... Hindi naman siya barado eh. Hindi naman barado yung fan niya. Kaya... natin balik ulit. Balik natin ulit siya. So yung model ng laptop, di natin alam, di ko pa na-check yung model eh. Yung exact model ng laptop. Yung GPU pa lang ito naka AMD graphics. Okay. So, try natin. Ibalik. Assemble ulit natin. So, wala ilagay ulit. So, linisin na rin natin to.
Okay, so ang gagawin natin ngayon ay itetest natin. Hopefully mabuhay. Minsan kasi hindi nabubuhay sa mga ganyan eh. Pero syempre, I'm confident na mabubuhay ito. So this is it. Try natin buhayin ulit. At yun na nga, ayaw niyang mabuhay. Kasulip natin power button. Ayaw niya mabuhay, kabutingting. Ano nangyari? Nangyayari talaga tong ganito eh. Minsan hindi nabubuhay. So, naginis lang natin tong RAM. Press natin yung power button. At yun na nga, ayaw niya ulit mabuhay. So anong nangyari? Wala naman tayong ginawa, yun lang. Thermal paste lang naman. Linis lang. Ayaw niya na magpalinis eh. So drain muna natin. Ayaw pa rin. Anong nangyari? Comment down below mga kabutingting, bakit ayaw niya mabuhay? Ayaw mag-display. So nilinis lang naman natin.
Gamit tayo ibang memory. Ayaw niya yata magpalinis. Ayaw pa rin, kabuting-ting. Ayaw pa rin mag-display. Hindi natin alam, kabuting-ting, kung ano nangyari dito. So yung ano nyo naman, ay ikabit naman natin na maayos. Tanggalin muna natin itong SSD. Try natin ibuhayin. Meron siyang standby light, oh. Balik natin yung RAM niya. So, dapat nabuhay na to eh. Ang tanong, bakit ayaw niya mabuhay? Mamamatay yung ilaw. So, wala naman tayong ginawa rito maliban lang dun.
reset kaya natin itong BIOS. CMOS battery. Reset muna natin siya. So ngayon, ginagawa natin is nire-reset muna natin yung CMOS battery. Hindi ko alam ba't bigla siyang hindi nabuhay eh. So wala naman akong naisip na may mali akong tinanggal or ginawa. Kasi ang ginawa ko lang naman, thermal paste lang, nilinis ko lang yung fan. Wala na, tapos binalik agad natin. So ngayon, di ko alam ba't ayaw niya mabuhay. Comment down below mga kabutingting. Ano sa palagay niyo, ba't gano'n? Hindi siya nabuhay. Meron ba tayong hindi na ikabit? Mamatay eh. Sakit yata ng sawa nito eh. Pero kapag yung isang memory ginabit ko, ganun din. So pag itong RAM na to, naka-steady lang yung ilaw niya. So, try na natin ngayon mga kabutingting na buksan. Ayan. So, nabuhay na siya. Hindi ko pala naikabit yung fan sa loob ng ng laptop, kaya siya hindi nabubuhay. So, yun yung naging problema natin. Tama nga, meron nga akong nakalimutang ikabit. So yun yung natin. Yan po yung ating, check muna natin dito. Check natin yung CPU temperature niya. Ayan,
Makikita nyo 82%, 24, 2%. So nagbabago-bago yung ano niya, yung init ng temperature niya. Not unlike nung nakaraang gabi na chinek ko siya, yung temperature niya nandun lang siya sa 90, 80, 70, tapos hindi na siya bumababa. Pero ngayon ganun, bumababa na siya, 2%. So tingin ko okay na to. Although kanina hindi natin nakita yan, yung temperature na yan. Hindi natin nakita na tumataas. Pero para lang maiwasan natin yung pagtaas ng temperature is pinalitan na lang natin siya ng thermal paste. Nilinis din natin yung CPU fan para iwas iwas overheating. So yun, ito yung niya, yung sa thermal niya, sa thermal camera natin. So kung mapapansin nyo, meron tayong rito, parang 48%, 48 degrees. So medyo mataas yung init na nakukuha natin dito. Sa tingin ko baka may problema to sa sa fan. Medyo mahina na yung binubuga ng fan. Pero ano pa rin naman siya. Nagagamit pa rin naman. And wala naman tayong auto shutdown or any problem na nakikita. Kasi kung ma-meet niya na yung peak na init nito, dapat mamamatay ito. So yun lang mga kabutingting, itong laptop na to is okay na po to. Again mga kabutingting, kung meron po kayong mga gustong ipagawang laptop or desktop, pwede po kayong mag-message dito sa ating cellphone number, or ito po yung exact address natin. From Navotas City po ako. Yan po yung aking name, si Eleazar Ledesma, or you can check my Facebook page or sa YouTube channel natin. Nandiyan naman po yung YouTube channel natin. Pwede po kayo mag-message dyan para po kung meron po kayong gustong ipagawa. Kung along Metro Manila lang po kayo, pwede nyo po yung ipalalamove. And naman po tayo, legit po tayo. Hindi po tayo katulad ng mga ibang I'm not saying na ganun po sila, pero what I mean is ito po yung bread and butter natin. So bakit natin sisirain yung pangalan ko? Bakit ko sisirain yung pangalan ko para lang sa mga piyesa or any parts ng laptop nyo na kukunin ko, kikitain ko naman po yan. So yun lang naman po yung yung concern ko. Again, kung meron po kayong gustong ipagawa, laptop or desktop, pwede po kayong mag-message sa ating YouTube channel or contact dito po sa contact number natin. Yan po, contact number natin 0927-015-8718. Yan, pwede po kayong tumawag para po makausap niyo po ako. And ito po, pakita ko na rin po sa inyo yung aking Facebook. Wait lang po, set up natin yung aking Facebook account. Yan po yung ating Facebook account. Ayan. Yan pong kalbo, ako po yan. Eleazar Ledesma, nakabulaklakin. Yan po. Pwede po kayong mag-message dyan sa ating Facebook. And meron din naman po tayong Facebook page. Navotas Tech Repair pa rin naman po ang ating Facebook page. Ito po. Sa mga gusto pong mag-message sa ating Facebook page, yan po, Navotas Tech Repair.
Ako din po yan. 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 Mag-message lang po kayo dyan or kahit po sa aking sa akin pong main account sa Elias Harley Desma para mas madali po ang ating communication. Pero I preferred to have a communication dito po sa aking mismong main Facebook para mas mabilis po yung communication. So yun lang po mga kabuting-ting. Again, ingat po tayo palagi at thank you po for watching sa mga nanonood po sa atin, and I hope na meron din po tayo natutulungan sa mga nagko-follow ng ating mga video, tutorial. Although yung iba medyo board level and medyo mahirap po siya intindihin. Pero pag sa mga na po yan, sa mga technician, mga nagbo-board level ay alam na po nila yan. So yun lang po. Maraming salamat po and have a nice day po. God bless.